Good day, viewers. Read the Bible with me. Exodus chapter 27. The altar of burnt offering. Build an altar of acacia wood, 3 cubits high. It is to be square, 5 cubits long, and 5 cubits wide. Make a horn at each of the four corners, so that the horns and the altar are of one piece, and overlay the altar with bronze. Make all its utensils of bronze, its pots to remove the ashes, and its shovels, sprinkling bowls, meat forks, and fire pans. Make a grating for it, a bronze network, and make a bronze ring at each of the four corners of the network. Put it under the ledge of the altar so that it is halfway up the altar. Make poles of acacia wood for that altar and overlay them with bronze. The poles are to be inserted into the rings so they will be on two sides of the altar when it is carried. Make the altar hollow out of boards. It is to be made just as you were shown on the mountain. Make a courtyard for the tabernacle. The south side shall be 100 cubits long, and it is to have curtains of finely twisted linen, with 20 posts and 20 bronze bases, and with silver hooks and bands on the posts. The north side shall also be 100 cubits long, and is to have curtains, with 20 posts and 20 bronze bases, and with silver hooks and bands on the posts. The west end of the courtyard shall be 50 cubits wide, and have curtains, with 10 posts and 10 bases. On the east end, toward the sunrise, the courtyard shall also be 50 cubits wide. Curtains 15 cubits long are to be on the side of the entrance, with 3 posts and 3 bases, and curtains 15 cubits long are to be on the other side, with 3 posts and 3 bases. For the entrance to the courtyard, provide a curtain 20 cubits long of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen, the work of an embroiderer, with 4 posts and 4 bases. And all the posts around the courtyard are to have silver bands and hooks and bronze bases. The courtyard shall be 100 cubits long and 50 cubits wide, with curtains of finely twisted linen, 5 cubits high, with bronze bases. All the other articles used in the service of the tabernacle, whatever their function, including all the tent pegs for it and those for the courtyard, are to be of bronze. Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning. In the tent of meeting, outside the curtain that shields the ark of the covenant law, Aaron and his sons are to keep the lamps burning before the Lord from evening till morning. This is to be a lasting ordinance among the Israelites for the generations to come. Exodo Kapitulo 27. Ang altar. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya, 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad, at ang taas ay 1.3 metro. Ang apat na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar. Lalagyan ng abo ng sinunog na taba ng palanggana, malaking tinidor, at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso, at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan.
at ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang tabernakulo'y igawa mo ng isang bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog, 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posteng nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Ang isang tabi ng pintuan nito ay lalagyan ng kurtinang may habang 6.6 na metro na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid, 6.6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 posteng may kanya-kanyang tuntungan. Ang kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asul, kulay ube at pulang lana. Pinong lino na maganda ang burda. Isasabit ito sa 4 na posteng nakatuntong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitin ng baras na pilak. Pilak din ang kawit, ngunit tanso ang tuntungan. Ang haba ng bulwagan ay 45 metro at 22 metro naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 2.2 metro ang taas. Ang mga patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo, pati mga tulos, ay panay tanso. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Exodus chapter 28. Have Aaron your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priests. Make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Tell all the skilled workers to whom I have given wisdom in such matters that they are to make garments for Aaron for his consecration, so he may serve me as priest. These are the garments they are to make: a breastpiece, an ephod, a robe, a woven tunic, a turban, and sash. They are to make these sacred garments for your brother Aaron and his sons, so they may serve me as priests. Have them use gold and blue and purple and scarlet yarn and fine linen. Make the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn, and of finely twisted linen, the work of skilled hands. It is to have 2 shoulder pieces attached to 2 of its corners so it can be fastened. Its skillfully woven waistband is to be like it, of 1 piece with the ephod and made with gold, and with blue, purple, and scarlet yarn, and with finely twisted linen. Take 2 onyx stones and engrave on them the names of the sons of Israel in the order of their birth,
6 names on one stone and the remaining 6 on the other. Engrave the names of the sons of Israel on the 2 stones, the way a gem cutter engraves a seal. Then mount the stones in gold filigree settings and fasten them on the shoulder pieces of ephod as memorial stones for the sons of Israel. Aaron is to bear the names on his shoulders as a memorial before the Lord. Make gold filigree settings and 2 braided chains of pure gold like a rope and attach the chains to the settings. Fashion a breastpiece for making decisions, the work of skilled hands. Make it like the ephod, of gold and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen. It is to be square, a span long and a span wide, and folded double. They mount 4 rows of precious stones on it. The first row shall be carnelian, chrysolite, and beryl. The second row shall be turquoise, lapis lazuli, and emerald. The third row shall be jacinth, agate, and amethyst. The fourth row shall be topaz, onyx, and jasper. Mount them in gold filigree settings. There are to be 12 stones, one for each of the names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name of one of the 12 tribes. For the breastpiece to make braided chains of pure gold like a rope. Make 2 gold rings for it and fasten them to 2 corners of the breastpiece. Fasten the 2 gold chains to the rings at the corners of the breastpiece, and the other ends of the chains to the 2 settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. Make 2 gold rings and attach them to the other 2 corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. Make 2 more gold rings and attach them to the bottom of the shoulder pieces on the front of the ephod. Close the seam just above the waistband of the ephod. The rings of the breastpiece are to be tied to the rings of the ephod with blue cord connecting it to the waistband so that the breastpiece will not swing out from the ephod. Whenever Aaron enters the holy place, he will bear the names of the sons of Israel over his heart on the breastpiece of decision as a continuing memorial before the Lord. Also put the Urim and Thummim in the breastpiece, so they may be over Aaron's heart whenever he enters the presence of the Lord. Thus, Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord. Make the robe of the ephod entirely of blue cloth, with an opening for the head in its center. There shall be a woven edge like a collar around this opening, so that it will not tear. Make pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn around the hem of the robe, with gold bells between them. The gold bells are the pomegranates are to alternate around the hem of the robe. Aaron must wear it when he ministers. The sound of the bells will be heard when he enters the holy place before the Lord, and when he comes out, so that he will not die. Make a plate of pure gold and engrave on it as on a seal, holy to the Lord. Fasten a blue cord to it to attach it to the turban. It is to be on the front of the turban. It will be on Aaron's forehead, and he will bear the gilt in bold in the sacred gifts the Israelites consecrate, whatever their gifts may be. It will be on Aaron's forehead continually, so they will be acceptable to the Lord. Weave the tunic of fine linen and make the turban of fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer.
Make tunics, sashes, and caps for Aaron's sons to give them the dignity and honor. After you put these clothes on your brother Aaron and his sons, anoint and ordain them. Consecrate them so they may serve me as priests. Make linen undergarments as a covering for the body, reaching from the waist to the thigh. Aaron and his sons must wear them whenever they enter the tent of meeting or approach the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants. Exodo Kapitulo 28. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo: pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, murado at pula at pinong sinulid na lino. Ang ephod ay gagawin nilang yari sa ginto, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at hinabing telang lino at bubordahan ng maganda. Palagyan mo ito ng 2 tali sa balikat na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ube at pula at hinabing telang lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel, tig-anim sa bawat bato, ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipakabit mo ito sa lalagyang ginto. Ikakabit ito sa tali ng balikat ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 anak na lalaki ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang patungang ginto at 2 nilubid na ginto na ikakabit mo sa 2 patungan. Gumawa ka rin ng pektoral na gagamitin ng pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng sa ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang asul, kulay ube at pula at telang lino. Gawin mo itong parisukat at magtataklob 0.2 metro ng haba at ganoon din ang lapad. Lagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera naman ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat na hilera ay berilo, cornalina at jasper. Ang mga ito ay ikakabit sa patungang ginto. 12 lahat ang batong gagamitin upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikabit mo ito sa pektoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas at dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay kakabit naman sa 2 patungang ginto na nasa tali sa balikat ng ephod sa gawing harapan.
Kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba sa bandang loob malapit sa ephod. Gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tali sa balikat ng ephod sa harapan, sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ng pektoral at argolya ng ephod ay pagkakabitin sa lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal, nasuot ang pektoral ng mga lipi ng Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pektoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing sila'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Gumawa rin kayo ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Ito'y yari sa telang kulay asul. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tupi sa paligid ng butas tulad ng karaniwang baro upang hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lagyan mo ng kampanilyang ginto ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hanay ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang pari upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing sila'y papasok at lalabas sa dakong banal ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gumawa ka rin ng isang palamuting ginto na may nakaukit na ganito, inilaan kay Yahweh. Itali mo ito ng asul na lubid sa turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayoy, magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo si Aaron ng mahabang panloob na kasuotan at turbanteng yari sa telang lino at pamigkis na bubordahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay pagpapagawa mo ng mahabang panloob na kasuotan, pamigkis at karaniwang turbante upang sila'y maging kagalang-galang at maayos tingnan. Ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpapagawa mo rin sila ng linong salawal na hanggang hita para hindi makita ang kanilang kahubaran. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa toldang tipanan o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at na hindi sila mamatay. Mananatili itong tuntunin para kay Aaron at sa kanyang salin lahi. Praise be to God in the reading of the Holy Scriptures. May God bless us all. Until our next Bible reading. Amen.